Pinakamurang townhouse na may complete turnover dito sa Cavite. At the same time, complete amenities along the highway pa and perfect for your growing family. I-check nyo na po ito. Good day future homeowners! Nandito po tayo ngayon sa Naik, Cavite at titignan po natin ang isa pa pong project ni First Park Homes, si Calista. Si Calista po ay meron pong inner unit po na nagkakahalaga lamang ng 1.9 million, kaya ito po ang pinakamura po nating townhouse na complete ang turnover dito po sa Cavite. So nandito po siya sa likod ko, pero bago po natin ito i-house tour, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell para whenever na kami po ay mag-upload ng bagong YouTube house tour, maging updated po kayo. The same time, kami rin po ay nasa Facebook, so please click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings na ilalabas. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera, and welcome po kayo to another Your Homes house tour. Si First Park Homes Naik po ay meron pong iba't ibang model unit, pero for today, titignan po natin ang kanilang Calista model. Si Calista model po natin ay meron pong mid na unit, may end unit po sila at may corner unit. At i-feature po natin ngayon ang kanilang mid unit na meron pong pinakamurang total contract price lamang na 1.9 million. Kaya napaka-affordable po nito. At the same time, si First Park Homes din po ay complete ang amenities nito. Nakikita nyo po yun sa ating screen. And at the same time, tayo po ay along the highway and accessible po ang ating project via Cavitex, Calax, and Aguinaldo Highway. So marami pong pwedeng daanan papunta po ng project po nito. Si Calista model po natin ay meron pong floor area na 40 square meter at typical lot area na 44 square meter kasi meron po tayong mas malalaking mga lot area po dito. At the same time, complete na po ang turnover nito. Kaya meron po tayong 2 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 living area, 1 dining area, may service area din po tayo or utility area po natin at meron po tayong parking space. So ano pang hinihintay natin? Tingnan po natin ang kanilang actual turnover unit. Tara! Ayan. So dito mapapansin po natin, ito po si mid. At ito po yung kanilang end unit or yung corner unit po nila. Pero dito po natin ito. Meron po silang model unit to na dress up po. Titignan po natin yung mamaya para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung mga pwede nyo gawin sa inyong unit. Pero dito po kung mapapansin nyo po, meron na po tayong fences dito at gate na kasama sa ating turnover. Yung nga lang po yung side po natin ay nakalupa po yan pag turnover po sa atin. And at the same time, bago po natin pasukin, ito po ang kanilang pagkakadesign ng bahay. Napaka-modern na rin po niyan at masarap sa mata ang kanyang kulay. So tara, pasukin po natin. So dito, kung mapapansin po natin, this is their space for the parking area. And dito po sa ating parking area, kasyang-kasya po dito ang inyong sedan. And at the same time, pwede po kayo magtanim dito po sa gilid po ng inyong bahay. And kung ano po yung idea na pwede nyo pong gawin dito, kung gusto nyo po yan pa-extenda ng bubong, pwede naman po yan. So tara, pasukin po natin ang loob. Bago po tayo mag-proceed, so ang ating pinto po ay metal flush door na rin po ito at meron pong double lock set na rin po ito. And at the same time, kung mapansin nyo po, complete po ang ating pagkaka-turnover dito, kaya po napapansin nyo na meron po na tayong vinyl po dito sa sahig natin. And at the same time, fully painted na po ang mga walls at ceiling po natin. Medyo may nakalagay lang po tayo dito sa side po na to. Huwag na lang natin pansinin. Pero dito po yung ating circuit breaker po natin sa buong bahay at modern na rin po ito. So, ayan, kung mapansin po natin, dito po ang ating space for the living area. And marami po kayong pwedeng gawin dito. Pwede po tayong maglagay dito ng sofa. And dito po natin ilagay yung ating TV sa side po na ito. And mapapansin nyo po, marami po kayong pwedeng gawin po dito po sa part po na ilalim ng hagdan ninyo. Pwede po kayong maglagay dito ng cabinet para mas ma-maximize nyo po yung space. And at the same time, kumpleto na po yung ating mga saksakan dyan pagka-turnover sa atin. So, dito naman po, mapapansin nyo, this is the space for the kitchen area. Dito po yung ating kitchen countertop. May sink na rin po tayo dito na stainless at kasama na po yung faucet dyan. Kasama na po ito, no? Turnover ng ating mga cabinet na pwede nyo pong paglagyan ng mga kitchen
utensils or yung mga kitchen appliances po ninyo katulad po ng rice cooker. So, dito po ang ating kitchen area and pwede po kayong maglagay naman dito sa space na ito ng inyong dining area. So, pwede po kayong maglagay dito ng mga 4-seater na dining area. So, mamaya tignan po natin yan sa model unit para makakuha po kayo ng idea. So, in this side naman po, mapapansin po natin, nandito po ang ating service area kung saan po pwede po natin ilagay yung ating laundry area or kung ano pong gusto nyo gawing idea po dito sa space ito. This is perfect for the laundry area. Mapapansin nyo rin po dito na meron na po ito nakareding saksakan dito sa turnover. So, hindi na po kayo mahirapan sa outlet. At the same time, nakaready na rin po yung connection ng tubig po dito. So, ito po ay metal flush door na rin po yung ating pintuan dito kaya napaka-safe po ng unit na to. Dito po sa side po na to ang ating toilet and bath. So dito po sa ating toilet and bath, as you can see, complete na po ang pagkaka-turnover pa rin ito. No? Meron na po tayong tiles sa ating mga walls. May shower na rin po tayo dyan. May toilet po tayo dito, may lavatory at the same time fully painted na po ang ating toilet and bath. At meron din po tayo dito ventilation para po sa paglabasan ng hangin. Kaya ito po ay naka-PVC door din po ito sa turnover para hindi po siya madaling masira kapag nababasa. So, ito po ang space natin sa ating ground floor. Tignan naman po natin ang kanilang second floor. Pero bago po tayo umakyat, mapapansin po natin dito sa side po na to, meron po tayong malaking bintana. No? At sliding window na rin po ito at aluminum na rin po ito, kaya hindi po siya kinakalawang. So, at the same time, yung ating stairs po natin ay meron po tayong 6 steps ng concrete na po yan and nakabinil na rin po yan sa turnover po natin. So dito po, bakal na rin po ang ating handrailing dito and pagkatapos po natin ng 6 steps, mapapansin po natin na wooden na po yung ating stairs. So meron din po tayo ditong bintana sa side po na to na owning. Kaya po, may natural light po tayong papasok sa ating hagdanan at hindi na po natin kailangan magbukas ng ilaw kung morning naman pag-akit tayo ng hagdanan. So tara, akitin po natin second floor. So ayan, mapapansin din po natin na saktong-sakto po yung space at hindi po masikip yung pag-akit po natin ng hagdanan. So dito po, mapapansin nyo po, nakabinil na rin po tayo dyan pagka-turn over sa atin. And as we can see, pwede po natin tignan yung kanilang master's bedroom. Dito po sa kanilang master's bedroom, ito po yung ating space. May division na po tayo for 2 bedroom and fully painted na po ang mga walls. May ceiling na rin po tayo. Yung ating mga socket po dyan, ready na po yan at saka yung mga switches ng ilaw. And at the same time, nandito po located sa side po na to ang ating bintana. Malaking-malaki rin po ito. No? Kaya po maganda po yung pagpapasok po ng hangin. So ito po ay sliding window na rin po na aluminum, kaya hindi na po siya kalawangay. So ito po yung ating space for the master's bedroom. Tignan naman po natin ang space nila sa second bedroom nila. So dito po sa second bedroom po natin, ganun pa rin po, no? Nakatalis pa rin po siya and fully painted po ang kanilang mga walls at overall, complete na po ang pagkaka-turnover nito. Pero dito po sa likod po na banda, naka-jalousie po tayo sa turnover nito. Kasi po gusto nyo pong ipa-extend yung bahay nyo, at least po, hindi po masasayang yung ating bintana. So dito po, pwede po kayo maglagay ng cabinet dito. And at the same time, dito po sa side po na to, ayan po yung ating space para pwede po natin paglagyan ng bed. So, dito rin po, na para bago ko po makalimutan, nakaready na rin po yung ating lagayan po dito ng window type na aircon. At may saksakan na rin po dito. So, ito po ang ating actual turnover na complete na. Tignan naman po natin ang kanilang model unit na dress up na para magkaroon po tayo ng idea kung paano natin i-design ng mga. Tara! So, nilagay po nila ang kanilang dress up model unit sa kanilang end unit. Pero tignan po natin ang loob. Tara! So, ganun pa rin naman po yung sa labas po nito. Dito lang po sa loob, nagkaroon lang po ng design at saka mga furnitures at medyo binihisa nila kaya mas ma-appreciate nyo po yung mga pwede nyo gawin sa unit po ninyo. Tara! So, ayan. Pagkapasok po natin, bubungad po sa atin na ang ginawa po nilang design sa kanilang living area. Mapapansin po natin, naglagay po sila ng canvas dito po sa side po nito. And ginawan po natin nila na nilagay po nila yung kanilang TV po dito sa side po nito. So, here, papapansin nyo po na dito po ang kanilang sofa at yung ilalim po ng kanilang hagdanan, minaximize po nila, naglagay pa po sila ng mga cabinet po dito. So, maganda po yung pagkaka-design po ng kanilang model unit. And at the same time po, mapapansin nyo po, spacious po yung space dahil po sa ginawa po nilang design. So, dito po sa ating bintana, mapapansin nyo po, naglagay po sila ng blinds dyan.
And pwede nyo po lang ito yung sara-sara at ibukas-bukas. So, ayan po. So, dito naman po sa side po na to, naglagay po sila ng dining table na may 4-seater po. Ayan, kasyang-kasya po dito ang 4-seater. Kahit po dito, mas malaki yung dining table po ninyo, pwede rin po yan. And because tayo po ay nasa end unit or corner unit, meron po silang bintana po sa side po nito. Sa ating inner unit po kasi, wala po yan. Pero maganda pa rin po yung ating inner unit. So, dito po mapapansin nyo po, naglagay sila ng kaunting divider dito. And para po magamit po nila yung space or mas ma-emphasize po natin yung paglabas po natin dito sa service area at saka dito po sa ating bandang toilet and bath. So, before tayo pumunta doon, this is their kitchen area and kitchen countertop. So, mapapansin nyo po, nilagyan na po nila ng extension po yung kanilang cabinet. Ayan po, no? At the same time, naglagay din sila ng cabinet dito. Minimalist lang po ang ginawa nila dito po sa ating kitchen countertop. Pero po, maganda na rin po siya. So, ito pa yung pwede nyo gawing idea. And naglagay po sila dito ng refrigerator. So, ayan. Dito po sa side po na to, nandito po ang ating service area. And kung kayo po ay end unit, may access po kayo sa inyong little garden or in case kung ano po yung gusto nyo gawin dito sa space po ninyo. Pero this is the access po yan. And, in this side, wala naman po silang masyadong binago po sa ating toilet and bath. Naglagay lang po sila ng division. Yun, naglagay lang po sila ng cortina dito. And, kung mapansin nyo po, naglagay lang po sila ng salamin dito. And, kahit minimalist na nga lang po ang ilagay yung design sa inyong CR, maganda na po siya kasi complete na nga po ang type po dito. So, this is what they did sa kanilang ground floor. Let's see po yung ano naman po ang kanilang ginawa sa second floor. Tara! So, ayan. Wala naman po masyadong nagbago sa hagdanan po na ito. Pero, again, bago po natin tignan yung mga rooms, this is good yung space po na to para paglagyan po ng mga family pictures po ninyo or mga canvas. Sa case po ng ating model unit, naglagay po sila ng design po dito. Maganda pa rin po siya. At may bintana pa rin po tayo doon. Lagyan lang po sila ng blinds yan. So, tignan po natin ang kanilang first bedroom or yung kanilang master's bedroom. So, dito po sa master's bedroom, naglagay po sila ng queen size na kama. Kasyang-kasya po yan. And then dito po sa side po na to, naglagay po sila ng cabinet, no? Spacious pa rin yung ating space kahit may mga cabinet na po dyan at nagkaroon na po tayo ng mga onting furnitures. So, naglagay po sila ng blinds. And dito po sa side po na to, naglagay po sila ng study table. So, minimalist pero napakaganda po ng design na ginawa po nila dito sa kanilang model unit. Pwede nyo po itong gayahin. So, here is the master's bedroom. Tignan naman po natin ang kanilang second bedroom. Dito po sa ating second bedroom, kung mapapansin nyo po, dito po sila naglagay ng mga cabinet po nila sa side po nito. Kaya mas na-maximize po nila ang kanilang space. At the same time, naglagay po sila ng single na kama po dito. And nandito po, naglagay din sila ng study table po sa side po na to. Naglagay lang po sila ng onting design din po dyan at yung mga blinds po natin. Binihisan lang po ito nila ng kaunti. Naging maganda na po yung space po natin. So this is naman po sa side na to ang kanilang window type na aircon. So naglagay na rin po sila dyan at naka-ready na rin po yung saksakan yan sa turnover. Kaya kaunti na lang po yun yung gagawin. Hindi ninyo na po kailangan mag-debug. So nakita po natin ang kanilang model unit at nakakuha po tayo ng mga ideas na pwede natin gawin. Pag-usapan naman po natin ang presyo. So magkano nga ba si Calista Mid po natin na merong typical lot area na 44 square meter at floor area na 40 square meter. Meron po tayo ditong bank financing at ang ating total contract price po ay 1,970,000. At the same time, meron po tayong 10% na down payment which is 197,000. Ang ating monthly down payment po for 12 months naman po ay 16,000. At ang ating reservation fee naman po ay 15,000. Less po ng reservation sa ating down payment na 10%. Ang ating loanable amount po kay bank ay 1,773,000. At meron po tayong monthly amortization for 15 years ng 17,459 pesos. At the same time, ang ating required income naman po dito ay 58,000. So in case po na hindi po kayo pasok sa ating required income, pwede naman po dito ang co-borrower as long as first degree po yun. So kung kayo po ay meron pong katanungan, for further information, para sa free tripping po natin, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen at the same time sa aming Facebook page. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng complete turnover na townhouse na located lamang dito sa Cavite, at the same time,
Napakaganda na ng amenities along the highway pa at located lamang dito sa Naik, Cavite na perfect for your growing family. I-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa mga bago naming i-feature na bahay na kagaya po nito. Again, maraming salamat po sa panonood at magandang araw.